Dahil ipinakikita po ng iba't ibang grupo ng motorista ang kanilang matinding pagkondena sa hindi makataong pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte sa pamamagitan po ng isang motorcade sa Pasay City. Ang kilos protesta na ito ay isa raw malinaw na paghahayag ng kanilang galit at pagkadismaya sa ginawa po ng Marcos Jr. government sa dating Pangulo ng Pilipinas. Si Franco Baranda magbabalita live mula dyan sa Pasay City. Franco, magandang gabi! Yes, magandang gabi mga kapartner MJ and Admar. Nag-umpisa nga ang naturang motorcade sa Burgos Street. Paikot sa buong Pasay City kung saan nasaksihan natin sa mga inikutan natin pati mga eskinita kung gaano kalakas ang ating former president hanggang ngayon sa Pasay City. Dahil sa hindi maitatagong paglala ng mga problema sa bansa, patuloy ang mga kilos protesta na nasaksihan ng maraming Pilipino, kapwa sa loob at labas ng Pilipinas. Iba't ibang uri ng protesta ang isinasagawa ng mga Pilipino upang iparating ang kanilang hinaing sa gobyerno. Mayroong malawakang silent protest mula sa mga OFW sa pamamagitan ng Zero Remittance Week para kay dating Pangulong Duterte at malalaking sabayang pagtitipon sa buong mundo na may iisang sigaw, Bring Him Home, para sa ating mahal na Pangulo. Ngunit para sa mga Duterte Rider supporters, ang kanilang protesta ay ipinapahayag nila sa pamamagitan ng ingay ng kanilang mga bosina at tambucho. Ito raw ang kanilang paraan upang iparating ang kanilang mensahe sa gobyerno. Pinapakita po namin to sa pamamagitan ng pag-iingay namin gamit ang aming mga busina. No? Hinihikayat namin lahat ng dumadaan na kasabay namin sa kalsada, kapwa namin motorista, bumusina sila. Kalampagin natin yung mga bingis sa gobyerno, no? Yung mga bulag na hindi nakikita kung ano yung nangyayari sa pamahalaan natin ngayon. Ayon naman kay Kuya Oni, founder ng Duterte Rider Supporters, ang pangunahing dahilan ng kanilang protesta ay ang umano'y illegal na pag-aresto at pagpapadala kay Duterte sa dahig Netherlands sa International Criminal Court. Pinakaunang issue po natin ay yung nakaraang nangyari po na illegal po ng paghuhuli or pagdakip or sinasabi nga po natin kidnapping na ginawa na nangyari po sa ating mahal na Pangulong Duterte. No? Kasi po alam po natin, kahit sino pong mga Pilipino ngayon, alam po natin na hindi po legal, no, ang naging nangyari pong pagdukot po sa ating mahal na Pangulo. Bukod sa kanilang reklamo hinggil sa pagkidnap kay Duterte, binanggit din nila ang malawakang korupsyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na isa pang dahilan ng kanilang protesta. Sawan-sawa na po kami sa lantarang nakawan na nangyayari sa gobyerno natin. Hindi lang to sa pinaglalaban natin sa mahal natin kay Tatay Digong, hindi lang para sa kanya to. Para to bawat sa isa mga kapwa ko Pilipino, taxpayer, simpleng mamamayan na lantarang ninanakawan ng gobyernong ito. Paalala ng Duterte Rider Supporter sa bawat Pilipino. Mga kapatid, pinapahatid ko sa inyo, itong laban na to, hindi to about sa kulay, kung anong kulay kayo, kung anong paniniwalaan to. About to para sa Pilipinas, sa kinabukasan ng bawat isa, ng inyong mga anak, ng inyong pamilya, para sa kanila itong pinaglalaban natin. Hindi na natin kaya ng 3 taon pa. Kaya sinasabihan ko sa iyo, umanib kayo sa amin, lumabas kayo, dahil para sa inyo to, pinaglalaban namin, hindi para sa sarili namin, para sa lahat. At mga kapartner, iilan niya sa ating mga na-interview ay nagbigay din ng kanilang pahayag. Sabi nila na hindi lamang sa Mindanao at Visayas malakas ang Duterte. Bagkos dito rin mismo sa Maynila at sa Pasay City mismo, ang kanilang sigaw na Bring Him Home ay talaga namang hindi mapipigilan ng kahit sino, pati kabataan na kahit saan sulok dito sa Pasay City ay talaga namang kilalang-kilala pa rin ang ating dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal,
Balik sa iyo mga kapartner. Maraming salamat si Franco Baranda live nag-uulat dyan po sa Pasay City.